Ayan, Yorme, sa Maynila, ayan, well, wag lalaki ulo mo ha. Ayan, ang laking bagay ha, pagpasok mo, umaliwalas muli ang Maynila, nalinis mo ang Maynila. Ayan, ano pa ang priority project ng Yorme Isko sa Maynila na napabayaan at pakinabangan ng ating mga kababayan sa Maynila? Well, una, I have to give it to our people. No? Yung paglilinis at pagsasaayos na nung nanawagan tayo pagkaupo natin na kung po pwede tulungan akong maging responsableng mamamayan ang bawat batang Maynila. At at the same manner, pinapanatag natin ng damdamin nila na mag-normalize na ang hakot ng basura. O, may binigyan natin silang garantiya at nagtulong-tulong na rin ang mga barangay. 896 barangays. Wow. Napasulo yung mga barangay kapitan sa Estero, naglinis ba sila? Lahat po, awa naman ng Diyos. Pati gusto kong pasalamatan ang MMDA, tumulong din. Kaya madalis na-recover na maging maaliwalas muli ang Maynila. So tuloy-tuloy lang po yun dahil ipinangako ko po sa kanila yon. Ang pangalawang ipinangako ko, yung magkakaroon ng kapanatagan sa Maynila. Na itong mga tulongges na nagbabalak na mamerwisyo ng aming mga kababayan at mga taong dumadako sa Maynila. Because we are educational hub kami. Ayan, from the east and the south of Manila, no? Except for Ateneo, I think lahat yata ng university nasa Maynila. Having said that, of course, our people deserves to live at peace or with maayos, no? Panatag, no? Na pamumuhay. Dahil yung dalawang bagay na yon, yung peace and order at yung pagiging pleasant ng pamumuhay sa Manila, we deserve that as Manileños. Then, we'll go back again with our dreams and aspiration para sa lungsod, which is the MBN. Ano MBN? The minimum basic needs. The housing, the in-city vertical housing program, housing, education, healthcare, and jobs. These are four, from what I believe, no, personal kong paniwala, na tingin ko, iyan pag yan nagampanan ng pamahalaan, tataas yung antas ng pamumuhay ng tao. Nabanggit mo yung health, Yorme. Yes. Higit mo ba yung programa ni Mayor Wes Gatchalian? Yung sa amin, kasi doon kila Mayor West, may kanya-kanya, ang bawat city naman, no? May kanya-kanyang demand. One, geographically and demographically speaking, may kanya-kanyang demand ng healthcare. Sa amin naman po, we have 6 hospital and the one that we built in my first term na hindi nabuksan, ngayon po bubuksan na po natin yung Baseco Hospital. Pampito na po natin yon na hospital. Pero that hospital alone would serve, would you imagine, isang barangay lang. Bakit? Can you imagine sa Metro Manila? Isang ospital, isang barangay lang isang ospital yan? Isang barangay lang. Populasyon dyan? Ayan po yung Baseco na madalas mapabalita sa inyo. Kasi it's an island, makitid ang daan, pa-exit, about 100,000 people living in the community. I want an immediate health care for the pregnant women and yung mga batang ipinanganganak. Kasi ang target ko naman doon, yung mga bata, yung ENT, at yung nanay na nagbubuntis at pag nanganak para sa bata at saka yung nanay after ng panganganak. Tapos kami, hopefully yung ating emergency room, no, kalaunan mapaprobahan natin sa DOH. Ito yung stabilizing emergency room. Yung, halimbawa, may kasaksakan, nagkabarilan, o nagka-aksidente, o inatake, may stabilize yung pasyente para madala namin doon sa aming yung bagong ospital ng Maynila, o Gat Andres, and so on and so forth. And we still have about 40 plus health center. Makikita nyo sa Valenzuela, kay Mayor West,
53 barangays pero 33 barangays pero 54 health centers. Wow. Kasi pag tinignan nyo naman yun, yung geography malaki, malapad. Sa amin isang daak pa lang, pag landing ng daak, ibang barangay na po yun. Kaya ang dami-dami namin. Kaya malaki ang demand. Malaki talaga po ang demand. At siyempre, hindi naman natin na mapagkakaila. Lahat ng riverside, most of the riverside and waterside, like Manila Bay side, andyan po naninirahan yung mga mahihirap, economically challenged na mga kapitbahay natin, which demands more services for our people, particularly yung healthcare. But be that as it may, may awa naman ng Diyos, makarecover kami fiscally, kasi nung bago ko pumasok na mag-mayor, on my second day, nawalan ng hiringgilya, nawalan ng latex. Oo nga, napabayaan ng mga hospitals natin. Talagang, Hospital na Maynila. Opo, alam nyo, nandiyan lahat ng mga makinang magaganda na bilhin natin nung araw. MRI machine, CT scan machine, mobile x-ray, movable x-ray, stationary x-ray, 4D, at saka yung cath lab na hindi napatakbo. Yung cath lab po, ano yung cath lab? Para kung gaano kahalaga to, lalo na sa middle class and upper middle class. Kasi regular customer namin ang mahirap, definitely. But the cath lab may soon operate our angiogram capabilities. After that, kasi yung aming doktor sertipikado na. Yung mga gamit na nabili natin nung araw, nandiyan. Yung pasilidad nandiyan, hindi lang napatakbo. After nyan, pwede na kami mag-angioplasty. That would cost about sa angiogram. Mahina na yata 100 bulig. Pagka in-angioplasty, mga kalahating milyon yan. Easily. So we can help PGH and heart center to unclog the patients going to PGH and maganda yan. kalaunan, yun ang end game. And dumating na yung meron tayo panibagong additional na 12 na yung dialysis machine. Kasi nagpapalawak ng dialysis. Ay, oo. Dahil ang dami may sakit dyan na Yorme. marami pong naging milyonaryo sa dialysis. Opo, dati pong bilyonaryo. Kasi ang hirap po talaga ng sakit na yan. Ang nalulungkot ako dyan, Manong Totoo Deo. yan, oo. Hanggat hindi Lifetime po yan. habang buhay po yan. So, we must continue to sustain. Yung sustenance, ang importante dyan, continuity, sustenance. So, we have to adapt to new challenging times and challenging situation plus growing population. Ayan, Kaya mag-iingat po kayo sa pagkain ng asukal. Napakahirap po talaga. Naawa ko sa mga pasyente. Saka yung maaalat. Ayan, So far naman, I think in the coming months we are in the road of recovery, recovery with regard to garbage problem and healthcare. Yung fiscal, yun, ayusin ko pa. Kukuha pa ako ng abacus. Kasi kailangan ko talaga magkwenta na magkwenta. Ilang bilyon yung iniwang utang sa'yo? Negative 10.2 yung bayarin. Bukod doon sa utang ko, yung sinasabi nilang utang lagi daw, nila utang ko daw yung panahon ng pandemya. Iba po yung utang na yon, ito po yung bayarin. I think Mayor Rex will agree. Daily, you have a cost of operation by acquiring services and products. Ito hindi nabayaran. Ito naman din yung sa BIR. Galing na ako kay Chairman na Lumagit. Nagpapahingi ako ng tulong doon sa 4.4 billion na parang bayarin namin sa BIR. Sabi ng COA, meron din kami 597 million na pagbubuwis. Tapos, in the coming days, I'll be visiting the president of GSIS, dala ng andito kanina si nandito ba? GM Vic Veloso, present. Natira ko na sana kanina. Naghingi ako ng schedule, dala na malaki yung obligasyon ng Maynila sa kanya. Tapos ayun yung sila Anet,
yung sa Maynila. Sa Maynila, napigilan ko yung pagputol ng tubig, ng kuryente. Those are the things. Umabot na ng ganun, puputulan kayo ng tubig tsaka kuryente. Meron na po kami, binisita na po kami ni Judith. Wow. Due date na. Judith na. Judith. Si Judith, nadali po kami. Pero napaunawa ko naman sa Meralco at tumingi ako ng palugit na 2 buwan. Kako mag-update tayo. Pero pumanatag yung ating mga tagapakinig sa Maynila. We'll do our best. Pumanatag kayo. Tatrabahuin natin. Huwag kayong mag-alala. Sanay naman ako ng wala. Kaya baka makaraos din tayo in the coming days and months. But we'll continue to do what we have to do and, ought to do sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Nakot, eto kamag-anak mo yata to, Yorme. Ayan, sana ipagpatuloy ni Yorme lahat ng mga ginagawa niya maganda sa Maynila para sa 2028 pwede na siya uli. Wag na po. Manong Deo. Okay na po ko rito. Ako'y nabigyan na ng second chance ng mga taga Maynila. I will value it in the next 10 years of our lives in the city. Dito lang ako sa Gedli, sa Manila. Tutulong na lang tayo sa pamahalaan, sa national government. In our own little way, as a city like Mayor West is also doing in Valenzuela. Ayan. Last message, Yorme Isko, sir? Sa lahat ng pamunuan at bumubuo ng DCRH hanggang sa field reporting sa buong Pilipinas, happy anniversary, and may God continue to guide and bless each and every one of you, especially your safety during the performance of your duty. And thank you for helping the country to get proper information sa tamang oras. So congratulations, DCRH. Thank you very much.